alam naman natin kung ano yung pinagdaanan ni Isko, na dati rin siyang basurero. So mas marami yung nakaka-relate at kaya niyang kunin, kaya niyang maging ugali yung inuugali ng nasa kalye dahil dating batang kalye siya. Despite of all na mga sinasabi against kay Isko Moreno, na ngayon ay parang yung mga dati niyang ginawa sa mga nakasama niya, naging kakampi niya, na naging kalaban niya, is ayon ang ginagamit na bala ngayon nitong mga kumakalaban sa kanya, and especially the side of Mayor Hani Lacuna, na kung saan nakita naman natin na may kwento sila doon sa mga nangyaring meet up nila, at kung ano yung mga nabitawang salita ni Isko Moreno nung sila ay okay pa, na pinanghawakan nila pare-pareho actually. Lahat sila, doon sila umasa sa sinabi ni Isko na hindi na siya tatakbo at siya ay magre-retiro na sa politika. So, which is hindi nangyari dahil ito sila ngayon na sabi nga nila, daig pa sa pagiging political friends ang pinagsamahan nila. Pero ngayon, magsisiraan na. So, bago po magpatuloy, welcome po sa akin channel. Kung baga po lang po kayo sa akin channel, please don't forget to like, share, and subscribe na rin po, and pakihit ng notification bell para maging aware kayo sa aking mga upcoming content. Any comment, suggestion, or recommendation, please leave it on our comment section. And kung meron po kayong maidadagdag, feel free, okay, to share it with us para mas malawak pa po ang ating maging kaalaman sa mga bagay-bagay at isyong ating naririnig. Issue lang po tayo, walang personalan. So, balik po tayo dito sa aking video na isi-share na kung saan sinagot ni Isko Moreno yung mga paratang sa kanya at ilang mga pagbabati ko sa kanya sa mga naging desisyon niya ngayon sa pagtakbo muli bilang mayor or alkalde ng Maynila. Kaya lang siyempre, you're only hoping na magdesisyon sila and they will listen to the hinaing ng taong bayan. When you gave her the mayorship after you ran for the presidency? No, the people of Manila gave her the mayorship. Sorry, when you gave her your full support, when you gave her your full support to be the next mayor of Manila, did that not, was there not, parang you were not returning the gratitude or the utang na loob? Kasi diba sabi mo, laki ng utang na loob sa dad niya. Yeah, that's the... But you kind of paid that back, no? Am I wrong? Am I wrong to support that? Katulad nga ng politiko, Franco, tayong mga Pilipino. Ewan ko, hindi naman siguro lahat, but I for one, one of many, maybe. Kapag may utang na loob ka kasi, ako, tinatanaw ko yun habang buhay. Kaya lamang dito kasi, yung bigat ng pinagkakautangan mo ng utang na loob, isang pamilya o yung mamamayang, milyong mamamayan nagbigay sa iyo ng pagkakataon. Pag tinimbang mo yun, siguro hindi naman siguro madaling, mahirap intindihin yun. Mahal ko ang mga taga Maynila. You know, Franco, straightforward. No? So, in short, mga tao ang nagpabalik sa kanya. Paano natin nasabi yun? Of course, nag-survey yan. Inalam niya muna yung sitwasyon. Tiningnan niya, di ba? Tulad ng mga talagang tatakbo, maniniguro muna yung mga yan. Kung talaga bang malaki pa ang tsansa nila. Which is, yun yung ginawa niya. So, naramdaman niya doon sa mga tao, di ba, na kailangan siya. So, katulad nga ng sinasabi niya, ano ang mas titimbangin mo? Oo, may pinagsamahan tayo. Oo, pamilya tayo. But, you are serving more than one family. Di ba? Baga, mas sinunod niya yung tawag ng mga taong nangangailangan ng tulong niya. So, parang lumalabas dito, sinakripisyo ni Isko Moreno yung kanilang pagiging isang pamilya. Ika nga, diba? Nila Hani Lacuna, nila
Congressman Chua and the rest, di ba? Para sa mga Manileño. So yun yung sinasabi niyang titimbangin mo. Oo, tumatanaw siya ng utang na loob. Di ba? Walang kabayaran yun. But it's the people ang nananawagan. Yan yung gusto niyang sabihin. Ang pandemic, pagsara, 3 months ako nimuwi. Pag lockdown, 3 months kong hindi kinita ang pamilya ko. Day in, day out, I slept in City Hall. You can Google it for the next 3 months. Not a single night, not a single day. Inuwihan ko ang pamilya ko. Yung pandemic. That's how I love Manila. That's how I love the people of Manila. To the point, at the expense of my family. You know why? I owe it to the people eh. A legacy of action. Now, in conclusion, Isko Moreno's overwhelming popularity in the polls is not a fluke. His leadership left a profound impact on Manila, transforming it in ways that are still fresh in the minds of the city's residents and inescapably so. So yun. Di ba? Hanggang ngayon, magiging paulit-ulit kong sasabihin niya na yun yung nagmarka, yung talagang mga naging improvement ng Maynila na hindi na sustain ni Hani Lacuna. Oo, nagbabayad ka ng utang pero parte yan ng inyong napag-usapan. Imposibleng hindi mo alam kung ano yung buong detalye niyan kung bakit kayo umutang. At nakita nyo rin naman kung paano ninyo, di ba? Napatayo yung mga naipatayong yun ni Isko Moreno. Oo, under his name yon, pero ikaw ang vice mayor. So, imposibleng hindi mo alam kung paano ninyo sisingilin yan. Di ba? Hindi naman yan, tsaka mayroon kayong communication ni Isko bago siya umalis. Di ba? So, imposibleng hindi nyo napag-usapan yan kung paano nyo babayaran yung inutang nyo na yon. Di ba? So, kasi yun yung nagiging malaking punto niya na nagbayad siya ng mga utang nila ni Isko Moreno nung time na si Isko pa ang mayor. But of course, di ba? Hindi nyo yan inutang na hindi nyo inisip kung paano babayaran. Of course, babayaran nyo yan. So, isa yan siyempre sa napag-usapan nyo. Ngayon, kung hindi nyo man napag-usapan ng talagang in details yan, but you are constantly communicating with him. Sabi nyo nga, di ba? Nitong July lang ata na maputol na yung inyong communication. But all throughout, before magkaroon na ng eto na, eleksyon na or pumupwesto na uli yung mga gustong tumakbo, doon pa lang kayo nawala ng communication. Di ba? So, mahirap gibain kung ano yung mga nagawa ni Isko na yun. And as you can see sa mga interview kay Isko Moreno, he never talks or he never say anything against sa kanyang mga ate, sa mga naging kuya. O beside dun sa BGC na sinasabi na doon medyo nagkalaglagan na talaga sila. Di ba? Ito na, nagkakasiraan na sila. May tawag ng Chihuahua at saka Crooks. Di ba? So, kumbaga, tumitira si Isko with humor. Di ba? With humor. And hindi maitatanggi. Yung karisma ni Isko Moreno is malakas pagdating sa masa. Why? Because he's one of them. Once upon a time, alam naman natin kung ano yung pinagdaanan ni Isko, na dati rin siyang basurero. So, mas marami yung nakaka-relate at kaya niyang kunin, kaya niyang maging ugali yung inuugali ng nasa kalye dahil dating batang kalye siya. Kaya alam na alam niya kung paano at paano kakausapin in their language itong mga taong ito. Kaya chances na manalo si Isko Moreno is talagang malaki.
So, yun lang po ang gusto kong i-share sa inyo sa content ko na to. And if you have your own thoughts and opinion, please share it on our comment section. So, issue lang po tayo. Okay? Walang personalan. Kung ano man po yung ating mga nasabi, yun po ay aking opinion lamang na sa tingin ko ay tama. So, hanggang dito na lamang. Maraming salamat.